and welcome back to my YouTube channel. So, ito ang ating huling video at huling part ng ating Phuket Vlogs kung saan i-share ko sa inyo yung magiging process ng connecting flight mula dito sa Kuala Lumpur hanggang sa makabalik tayo ng Pilipinas. So, remember guys, sa flight or sa travel na ito, tayo ay kumuha ng connecting flight from Manila to Kuala Lumpur to Phuket at ngayon naman from Phuket to Kuala Lumpur and going back to Manila. So, andito tayo ngayon sa Tune In Aeropolis Airport Hotel at i-share ko sa inyo ang buong airport process at kung ano pa yung mga dapat gawin at i-expect bago kayo makarating ng Manila. So, tara guys, samahan niyo ako. Guys, pababa na ako sa lobby para mag-soli nitong keycard and sobrang lakas ng ulan dito kanina. And sana lang, hindi siya maging cause ng delayed or cancellation ng flight. Hanggang ngayon guys, umuulan pa rin pala. Pero, ang unang step pala na kailangan nyong gawin guys is mag-book ng transfer mula dito sa hotel papunta dun sa airport. Free naman yun, pag nag-stay ka dito sa hotel nila. Kailangan lang magpabook ka in advance. Pupunta ka lang sa reception, sabihin mo lang magpapabook ka ng airport transfer and kung anong oras. Dahil slots lang sila and hanggang 8 or 9 lang yata per hour yung pinapayagan. So, ba't ako dito napunta? Ayan, so punta na tayo sa lobby guys. So guys, nasoli ko na yung aking keycard dito and dito tayo maghihintay ng airport transfer. And eto lang guys yung pantry nila. Or dyan lang kayo pwedeng bumili ng pagkain, mga kape, soft drinks, ganyan. So, I suggest na kapag pupunta kayo dito, bumili na kayo ng pagkain dun sa airport. Speaking of which, ito na yung ating airport transfer. So, sasakay na tayo. Wala naman tayong check-in baggage dahil sa Pilipinas na natin yun makikita. So, pasok tayo dito guys. Good morning. Okay. Dito lang tayo sa unan. And isa pa pala guys, meron din sila ditong restaurant. Bumili lang ako doon ng dinner pero medyo mahal. Tapos di naman ganun kadami yung choices. So, bumili na kayo ng pagkain para pagdating nyo dito, may pagkain na kayo. Hindi na kayo mag-order or bibili dito sa hotel. So, rekta na to ng Terminal 2. Pero sa Terminal 1 yung flight na. So guys, binaba na kami ng shuttle dito sa Tune Hotel, Clia 2, yung main. Tapos, babalik lang tayo dito sa walkway na to. Ayan, yung nilakaran natin kahapon. Lalakad lang tayo pabalik dun sa Terminal 2. Tapos, sasakay ulit tayo ng shuttle papunta namang Terminal 1. So, biyahe pa rin. Tara. Guys, andito na tayo sa Terminal 2 ng Kuala Lumpur International Airport at susundan lang natin yung shuttle bus going to Terminal 1. So ito yun. Ito yung schedule niya. Nasaan na? Guys, ito na yung bus. Papuntang Terminal 1. Every 10 minutes naman daw merong biyahe. Ayan. So abot pa tayo. Guys, finally nandito na tayo sa Kuala Lumpur International Airport Terminal 1. And hindi gumagana yung escalator. Kaya umaakit ako. And pupunta tayo sa departures hall na matatagpuan sa second floor or level 5 pa pala, departures hall. So akit tayo sa level 5. Oo nga pala guys, nakalimutan kong banggitin, dun pala sa Tune Hotel may siningil sa akin na airport tax or hotel tax pala. 10 ringgit yun per night. So since one night lang tayo, 10 ringgit yung siningil. Good to know lang para just in case. Alam ko sa kahit saang hotel sa Malaysia magbabayad ka talaga ng hotel tax. Ito na guys, ang tunay na mundo. Andito na tayo sa departures hall. So lalaktaw na tayo dyan sa check-in kasi basically meron na tayong boarding pass. So dire-diretso na tayo guys. Next step na natin is immigration. Pwede rin natin i-confirm kung anong gate tayo, ganyan. Para alam natin. So dito marami naman. Guys, ito yung check-in counters ng Malaysia Airlines. Since connecting flight lang tayo at may boarding pass na tayo from our original or dun sa first flight, wala na tayong pila-pila dyan. Ang sarap din pala ng feeling na hand carry lang yung dala mo. Parang napaka-light ng
ng pakiramdam, wala kang tinutulak na maleta. So doon tayo pupunta guys sa immigration hall. Yan. So imig muna guys, bawal ang camera, and reminder lang, kailangan nyo pa rin ng e-travel for Philippine arrival. So etravel.gov.ph, save yung screen, yung QR code, kasi i-scan yun sa customs pagdating natin sa Pinas. Okay guys, so nakalampas na tayo ng immigration and customs security check. So andito na tayo sa mga boarding gates, and maaga tayo dumating dito. So isa sa mga pwede nating gawin is mag-shopping ng kaunti. Tignan natin kung ano yung mga pwede nating mabili dito na pasalubong. Ayan, papakita ko lang. So ito lagi guys, dito tayo lagi napupunta sa departure gates ng nitong pangalan nitong Terminal 1. Yan. So dito din tayo binaba kahapon. Ito yung premium lounge. Gusto ko mag-inquire dito. Inquire nga ako ulit. So guys, hanap na lang tayo ng ibang lounge. Ang daming tao dun sa plaza, premium plaza lounge na yun. So may nakita pa akong isa, Sky Suite Lounge naman yung pangalan. Tignan natin kung pwede tayo magstay doon. So sundan lang natin. Guys, sinusundan ko lang tong mga gates na to. Ito meron din pala dito, Golden Lounge naman. Okay guys, so nandito na tayo sa Plaza Premier Lounge. Bumalik ako kasi may available na. So papakita ko sa inyo guys, first time natin mag-lounge sa international na airport. Ayan, hanap muna tayo pwesto, tapos pwede tayong kumuha ng pagkain. Ang laki, malaki dito guys. Okay guys, so nandito na tayo sa upuan. Umupo na ako dito sa may couch na may charger para ma-charge tayo ulit. Tapos kuha na tayong food guys, papakita ko lang sa inyo. Yan. So may mga spaces pa pala dito. Tapos ito, dito yung kuha na ng pagkain. So meron silang mga noodle soup. Ito ano to? Mga meal, mga ulam-ulam. Eggs. Yung mga pa-drinks, apple juice, cucumber lemon, mint lemon. Ito naman salad. Tapos may mga cakes, carrot cake tsaka chocolate cake. May mga yogurt din guys. Tapos may bread. Ito may croissant, cinnamon roll. Tapos ito mga drinks ata. Coffee. Tapos dikit lang tayo. Ito naman may bread. Ano to? Soup. Barley sweet soup. Ito lugaw. Ito mga sahog-sahog ng lugaw. Konti lang naman pala. So kuha muna tayo pagkain guys. Pero tignan muna natin to. Meron ditong private room, shower, washroom, nursing room. CR na to. Ito shower room nila guys. Okay, so kuha po nga tayo food. So guys, ito yung kinuha ko. Kumuha ko ng chicken rendang, sausage, saka egg, saka salad. So kain muna tayo. So guys, hindi ko palang share sa inyo kanina yung sa immigration experience ko. Wala, hinanap lang yung boarding pass, tapos passport, tapos fingerprint, tapos wala na mga tanong-tanong kung bakit ako lumabas pa ng arrivals or what, kasi nakita naman nila doon na may connecting flight ako papuntang Pilipinas. So yung sinabi ko nung mga previous vlogs ko na hindi ka nila papayagan kapag less than 5 hours, recommended nila yun na huwag kang lalabas ng airport kapag less than 5 hours yung layover mo dito. Pero kapag more than 8 hours daw or more than 5 hours, discretion mo na yun. As long as meron kang supporting documents na mapapakita na may connecting flight ka talaga pabalik. And babalik ka talaga dito. So,
Maganda yung naging experience ko all throughout dito sa Kuala Lumpur airport at sa Malaysia Airlines. Napaka-generous nila. Tapos isa sa mga tagline nila, experience Malaysian hospitality, which is totoo. Napaka-hospitable nila. Friendly din lahat ng staff nila. So looking forward ako sa flight na to, pabalik ng Pilipinas. Tapos may wifi din sila guys on board. Kaya may wifi, may mga movies, kaya hindi ka mabuboarded sa biyahe. Guys, bumaba na ako dito sa Plaza Premium Lounge kasi gusto ko pa talaga makabili ng mga pasalubong, kaya gusto ko pa umikot-ikot dito. Tsaka few minutes na lang din naman boarding na. And kagandahan guys, gate G2 lang kami, kaya couple of steps away lang mula dito sa lounge na to yung ating boarding gate. Madali lang tayo makakapunta. So, hanap muna tayo pa sa lubong. Guys, ito yung sample prices ng chocolate nila. Itong nakagarapo na malaki, 70 ringgit dalawa na. Ito naman, almond chocolate 84. May tag sa 75, mango praline. Tapos egg roll 57, 58. Yan, pwede kayo bumili dito sa mga duty free. Ito berries 76. Okay, so sige, mamili na tayo. Sandali lang guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel content. Yun lang guys, and now back to the video. Guys, inubos ko na yung aking ringgit. Ito, dami kong napamili dito sa airport and boarding na guys, sakto. Ayan, so gugulong lang natin dito yung mga staff natin. Ayan, sa security check. Guys, share ko lang ang total na napamili ko dun sa duty free. Hindi duty, duty free ay 402 ringgit. Inubos ko na yung ringgit ko dito. Kasi ayoko na magpapalit kasi natatalo lang sa value. So ito yung mga napamili ko, share ko lang. Bumili ako nitong Butler's na dark chocolate, buy free take 1. Ay, iba-ibang flavor pala itong nabili ko. Buy free take 1, so 4 to. Tapos ito dalawahan din, Malaysia na chocolate na almonds. Dalawahan Choco Time Gold almond, hazelnut and raisin. Yan, dami. Bili din ako Skittles para sa baba. Tapos ito pa, Malaysia din. Bangkok ang gagaling pero puro Malaysia. Tapos ito, boarding na guys. Boarding na guys, let's go. Ito na guys ang kanilang walkway patungo sa plane, and hindi ko alam kung kita pero umuulan pa rin sa labas. Yan, lakas pa rin ang ulan. So safe flight sana sa amin. Let's go. Okay guys, so andito na tayo ulit sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1, and welcome back to the Philippines. And mag-immigration muna tayo guys at kukunin natin yung ating bagahe. So first time ko dito sa Terminal 1 mag-land. Guys, andito na ako, lampas na ng immigration. So kukuha lang ako nitong bag kasi mabigat nitong mga pasalubong. Tapos kunin lang natin yung yan. Kunin lang natin yung ating mga maleta. Dalawa na yung maleta natin guys sa episode na to. Yung orange saka yung blue na lagi kong gamit. Tapos dadaan tayo ng customs. Tapos okay na. Parang ando na yung maleta ko. Oo, ayun na. Pabuli natin. Walang masyadong tao dito, hindi kagaya sa arrivals ng Terminal 3. Okay, eto na yung maleta guys, habulin na natin. Guys, nakuha ko na yung mga maleta. Prepare nyo yung QR code nyo dito sa e-travel para sa customs papakita. So guys, nakalabas na ako, dito na ako sa arrivals hall ng
NAIA Terminal 1, and this sums up our Phuket vlogs. Maraming salamat guys kung hanggang sa part na ito nakarating kayo at sinuportahan ninyo ang lahat ng episodes ng ating series. At kung nagustuhan nyo ang video at ang series na ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel, and do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang next vlog natin na cost breakdown at ang susunod nating travel adventure destination. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!